Ofelia? Mama! Nanaginip ka na naman. Namatay ang lampara. Kasalanan ko. Nakalimutan kong tignan kung marami pang gas. 2 beses na yan. Wala ring kuryente. Madaling araw na. Hanggang 10:00 lang ang kuryente. Ang mabuti pa doon ka na matulog sa kwarto ko. Salamat po. Meron ako. Bili ko kayo ng Ale, kandila kayo. Ale, kandila kayo. Magandang umaga po, Aling Ofelia. Magandang umaga naman, Daniel. Sabi nga po pala ni Padre Alcoriza na mag-usap daw kayo pagkatapos ninyong ayusan ang mahal na birhen. Ofelia! Magandang umaga po, Padre. Tuloy ka! Kumusta ka, Iha? Mabuti po. Upo ka. Alam mo, Ofelia, nagtanong sa akin ang iyong mama kung sino may re-recommend ako para mga siwa ng inyong asyenda. Tila raw yata napapabayaan. Kasi po, mula nang mamatay ang papa, ay wala nang nag-asikaso. Iniisip ko na baka maaari si Rafael. Natatandaan mo siya, hindi ba? Opo. Alam mo rin siguro na pinag-aral ko siya. At nakatapos naman ang AB sa Colegio de San Juan de Letran. Ilang taong nagtatrabaho sa isang opisina sa eskolta. At kailan lang naging hepe ng isang seksyon. Pero iniisip na iwanan ang kanyang trabaho. Parang masikip daw sa kanyang trabahong yon. Alam mo na naman kasi si Rafael. May pagkamakata. Hanggang ngayon, hilig na sumulat ng tula kahit hindi pinagkakakitaan. Hindi ko lang alam kung tatanggapin niyang pangasiwaan ng asyenda. Pero mag-uusap daw kami pagdating niya. Makikipamiesta rito. Si Rafael? Yun hong ampo ni Padre Alcoriza. Yung kampanero sa simbahan nung araw. Oo, naalala ko na. Yung galing sa isang bahay ampunan sa Maynila.
At hindi malaman kung sino mga magulang. Mabait na bata yun, tahimik at magalang. Paano ho naman magkakaso ngayon? Palaki ata ng pare. Pero alam nyo, malaki ang pagkakagusto nung kay Ophelia. Totoo, Ophelia? Nung araw pa ho yun. Naglakas loob na ligawan ka? Hindi ho. Patingin-tingin lang. At idinaan pa sa patula-tula. Anong patula-tula? Sumusulat ho ng tula yun eh. Ginagawa niya at itinatago sa itaas ng kampanaryo. Yung ba mga tula ng pag-aalin ng pag-ibig kay Ophelia? Ang nangyari, nahagilap nitong si Daniel. Ang ginawa, kilala si Daniel yung ating sakistan mayor ngayon. Aba, ibinigay kay Ophelia. Yun lang naman pala eh. Siguro na pag-isip-isip ng pobre na hindi niya kauri si Ophelia, kaya hindi siya nangahas. Mama, Anong pakiramdam ng anak ko? nahihirapan ako, Mama eh. Oo, alam ko. Tiisin mo lang, anak. Gagaling ka rin. Alam mo, Buging, dumating ang papa mo kagabi. Ba't hindi kita nakita? Kasi, natutulog ka. Hindi na kita ginising. May dalang papa kay Buging kagabi. Ito, oh. Kailan liwi ang baba ko? May inaasikaso ang papa. Pag natapos ang trabaho, uuwi. Seis. Ignacio. Hoy, Antonio! Ano nga panyaro? Dumating ka na pala. Oo. O, kamusta naman yung dinayong pintakasya sa Cebu? Ako, napakamalas. Talong-talo kami. Swerte mo, hindi ka nakasama. Puka! Girilyo. Yun nga palang 500 na nakuha ko sa'yo. Hindi ko malaman kung paano ko mababayaran. Huwag mong intindihin nyo. Di ako kailangan na lang magkaroon, tsaka may bigay. Hindi yun ang problema eh. Gipit ako. O, baka matulungan kita. Sabihin mo. Magkano ba ang kailangan mo? Hindi yun ang sadya ko, Ignacio. Gusto ko sana magbenta ng bahay at lupa sa'yo. Alin, yung nasa San Juan? Hindi, naibenta na yun eh. Ha? Ganun ba? Eh, ano yung pagbibili mo? Yung nasa Santa Ana. Hindi ko alam na may bahay at lupa ka pala ron. Meron.
Mama. Hindi ho. Rafael! O ano? Daniel, binatang-binata ka na. Oo nga. Ang tagal mo hindi nauwi ah. Pero ibinabalita sa amin ni Padre Alcoriza ang mga sulat mo. Ganun ba? Mainam naman daw ang katayuan mo sa Maynila. Talaga nakakaraos din. Si Mang Dencio nga pala. Siyang kapanero ngayon. Densyo, Si Rafael Mang Dencio. kumusta ho? Mayroon kang tulangan na lagay sa magazine, di ba? Yung nabasa namin yan. Aba, siguro laki ng bayad sa Euro. Bayan, lahat utang na loob mo pa kapag nilathala nilang tula mo. Ganun ba? Padre? Rafael! Huwag kang tumawag, Casio. Kung nakita mo na si Maxima, maski ikaw maulong sa kanya, ako nga, sa kaunlad ko, akalain mo maisipan kong ibili ng bahay. Mabuti hindi mo nalagay sa kanyang pangalan. Muntik na nga eh. Nakapag-isip-isip lang ako. Mula pala sa mabuting pamilya si Maxima. Paano mo naman naloko na makisama siya hindi ka kasal? Susumpahin daw siya sa kanila. Sa awa ng Diyos, ganun din naman nangyari sa kanya. Sumama sa akin. Tinapon na yun. Eh kung pagbibili mo sa akin ng bahay, saan mo sila titira? Siguro iupa ko muna ng tama para sa kanila. Malaki para sa kanila yung bahay. Eh kung ako nga, nangungupahan rin dito sa Manila, sila pa. May kahinaan na si Doña Edad. At may alta presyon pa. Kaya hindi na dapat na hindi naman ikaw mismo ang Kumusta ka, Antonio? Inilabas ko na si Buging. Kailan pa? Mag-iisang buwan na.
wala na akong maibayad sa ospital. Naipagbili ko ng lahat ng aking mga alahas. Ikaw lang eh. Dapat, noon mo pa siya nilabas. Alam mo naman na hindi nagagamot ang leukemia. Pinahihirapan mo lang ang sarili mo. Bukod pa sa malaking gastos. Wala kang awa sa iyong anak. Yung humababa ng konti ang kanyang buhay. Wala bang kahulugan sa iyo yun? Baka nakalimutan mo na. Malaki na rin ang naggastos ko sa kanya, Maxima. Pero hindi yon. Kahit ano naman ang gawin natin, ay doon din ang kanyang punta. Bakit pa habain pa natin ang kanyang paghihirap? Kay tagal mong nawala. At darating ka ngayon para sabihin lamang yan sa akin. Na hindi mo lapitan o tingnan ang kalagayan ng iyong anak. Anong magagawa ko? Kaya ko ba iligtas ang buhay niya? Hindi nga. Pero, yung maramdaman ni Buging, na inaalala mo siya. Kaya ako nabubuisito mo rito. Masyado kang mabunganga. Bukas, ay may taong darating dito. Patuloyin mo. Titingnan niya itong bahay. Dahil ibebenta ko na. Magkakano ba ito? 3.20. Napakamahal naman. Salamat.
Sa buhay ay ikaw ang tanging bituin. Nilikha ng Diyos upang tingalain. Liwanag mo'y tanglaw ng puso sa dilim. Dilim ng buhay ko'y nais kong punitin, na ang ipupunit ay iyong luningning. Ngunit paano kaya kita aabutin? Kung kasalanan mang ibigin ng tapat, hingi ko sa iyo'y patawad. Patawad. Talagang may mga taong ganoon. May phobia. May takot sa iba't ibang bagay. Mayroong takot sa matataas na lugar. Sa seradong espasyo, mayroon namang takot sa dilim. Pero, hindi ho natural na basta magkaroon ng phobia ang isang tao. Kailangan ho ay meron siyang danasin para siya magkaganyan. Nasa Maynila ka na ba nung makasakit si Ofelia? Nagkasakit? Ano naging sakit? Eh hindi nga nalinawan, maging ng doktor niya. Para daw bang nagkaroon ng shock na hindi man maintindihan. Kahit sino daw ang kumausap, eh ayaw magsalita kung ano ang nangyayari sa kanya. Ang laging sagot eh, wala, wala. Eh sabi nga nung Don Julio, eh ibig na niyang maniwala na nakukulam ang kanyang anak. Eh gano'ng katagal ho siya nagkasakit? May 5 buwan yata. Si Eugenia ang inuutusan, gumawa ng mga tungkulin niya bilang rekamadera. At nang muling lumabas ng bahay, eh ibang-iba na siya. Laging malungkot. Laging parang wala sa sarili. At umiiwas na makihalo sa mga tao. Noon ho kaya siya nagsimula magkaroon ng takot sa dilim? Yan ang sabi ni Doña Edad. At mayroong pang isang bagay na labis na kinatatakutan ni Ofelia. Isang panaginip. Ano ang panaginip? Eh hindi masabi ni Ofelia. Pagkaraan daw ng panaginip, eh hindi na niya maalala. Pilitin mong makapagpatuloy. Ako nga nung mag-high school 25 anyos na. Ako ang pinakamatanda sa klase namin Mandensyo? Uy, Pwede ho bang ako na ang tumugtog ng kampana sa unang misa bukas ng umaga? sige. Salamat. Ilang taon na ba mula nang huli kang tumugtog ng kampana? Siguro 10 taon na Eh di siguradong hihingaling ka sa pag-akyat sa kampanaryo. Sequentia Sancti Evangelii Secundum Lucum. In illo tempore, cum turba plurima convenirent, et de civitatibus properarent ad Iesum, dixit per similitudinem, exiit qui semenat, semenare semen suum, et dum semenat, aliud sesidit secus viam, et conculcatum est, et volecres celi qui pridie quam patiletur, accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis ocules en celum ad te Deum Patrem suum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit fregit deditque discipulis suis dissens, accipete et mandocate ex hoc omnes. Hoc
est enim corpus meum. Magandang umaga sa'yo. Hindi mo na ba ako kilala? Kaibigan ako ni Antonio. 3 beses na nga niya ako sinama rito eh. Anong kailangan mo? Inutusan ako rito ni Antonio. Alam ko kung bakit kayo natusan ni Antonio. Para sabihin nabili na ang bahay na ito at dapat na kaming umalis. Para kami mga hayop na itatapon na lamang niya sa lansangan. Pati ang mga kasangkapan ko ay binenta niya. Meron na kayong lilipatan. Nakiusap nga si Antonio na ihatid ko na kayo. Saan kami lilipat? Sa isang aksesorya. Paano kami mabubuhay doon? Eto. Ipinabibigyan ni Antonio. Pera? Magkano? 300. Si Antonio. May inaasikaso eh. Kaya hindi makarating dito. Huwag mo akong lokohin. Alam kong kung hindi niya pinanginayangan ang halaga ng bahay at lupang ito. Marahil, matagal na niya kaming iniwang mag-ina. Sabihin mo din sa kanya na tinanggap ko ang pera, hindi para sa akin, kung hindi alang-alang sa kanyang anak. Ayon kay Padre Alcoriza, ay mabuti raw ang pwesto mo sa opisina sa Manila. Bakit gusto mong umalis? Kumpanya ho yun ng isang pamilya. Ano ngayon kung kumpanya ng isang pamilya? Sila lang ho ang tumataas sa kanilang pwesto. Anak, kapatid, kamag-anakan, at pamangkin. Ang iba ho wala ng pagkakataon. Iniisip mo kung hindi ganon, ay dapat na nasa mataas sa pwesto ka na? Hindi naman ho. Naiisip ko lang na kawawa naman yung higit na karapat-dapat. Bueno, ayusin mo na ang pagbibitiw mo sa trabaho. At kung handa ka na magsimula, mag-usap ulit tayo. Salamat ho. Tutuloy na ho ako. Adios. Hijo. Gusto kong malaman mo na tinatanggap kita alang-alang sa rekomendasyon ni Padre Alcoriza. Hindi sa ano paman. Salamat ho. At gusto ko rin ho sabihin na tinatanggap ko ang trabahong ito alang-alang kay Padre Alcoriza at hindi sa ano paman. Magpapaalam na ho ako.
Kumusta dito, Mang Quintin? Mabuti naman po. Natatanggap mo ba naman yung mga pinapadala ko sa pera? May mga buong wala eh. Ganun ba? Pasensya ka na kung... Walang pagbabago. Parang hindi ako nawala ng matagal. Wala naman ako kasing gumamit dito eh. Maalala ko, Mang Quintin. Anong malaking pangyayari dito sa bayan natin mula nang mawala ko? Wala naman gaano. Siya nga pala, patay na si Don Julio. Mga 7 buwan na. Alam ko. Nabalita ako sa Manila. Kaya libre na akong umuwi rito. Ito ba magiging kwarto ko? Oo, ito nga. Meron ka bang gustong ipabago o ipaayos? Saka na ho man, Tomas. Ano naman ho ito? Ay, yan ang kwarto ng Ophelia pag naparito sila. Madalas ho ba sila rito? Noong araw, pero matagal lang hindi naparito eh. Ewan ko ba kung ilang taon na? Nakasusi yan. Bakit ho nakasusi? Nasa kanilang susi. Ito nabubuksan lang kapag nandito lang si Ophelia. Pero may kung ilang taon nang hindi nagagawin rito si Ophelia. Siguro ho eh, punong-puno na nasapot ang gagamba ang loob nito. Siguro nga. Alam mo, Rafael, meron tayong magagamit na kabayan dyan eh. Kung gusto mong libutin ang asyenda. Hindi ako marunong mga bayo eh. Kailangan mag-aral pa ako. Sandali ng bato. Tuwing pagmamastang kong larawan ito ni Julio, ay parang hindi ako makapaniwalang wala na siya. Ako rin ho. Parang ayokong maniwala na sumakabilang buhay na siya. Alam niyo, Edad, meron kayong bisita at magugulat kayo kung sino. Sino? Buenas tardes, Doña Edad. Antonio! Senyora. Nakakagulat ka, Antonio. Bigla-bigla ka kumawala, bigla-bigla ka rin kung lumitaw. Kaya tagal mong hindi nauwi. Nang ibang bansa ka ba o ano? Hindi po, senyora. Naging abala lang po. Sa profession mo? Sa profesyon ko po. At sa negosyo. At nasa negosyo ka rin pala. Ano naman negosyo? Lupa po. Real estate. Aba, magaling na negosyo yan.
Wala po yata si Ofelia. Nasa simbahan. Alam mo naman na siyang rekamadera. At kung minsan, umaga at hapon nasa simbahan. Dinadalaw ang mahal na birhen. Pero darating na yun, maupo ka. Alam mo ba na si Don Julio Opo. ay... Pero nasa Iloilo ako noon. Huli na nang mabalitaan ko, kaya hindi ko na nagawang umuwi para makipaglibing. Pero huli man, ay tanggapin niyo ang aking pakikiramay, senyora. Kamusta naman ang pamilya mo? Siguro marami ka ng anak. Nakakahiya pong sabihin, pero binata pa ako. Siya nga. Paano nakaganoon? Siguro dahil sa masyado akong nangingabala sa aking trabaho. Pareho kay ni Ofelia. Dalaga pa rin siya. Oh, ayan na siya. Kumusta, Ofelia? Dispensa, Antonio. May kwento ko sa'yo. Nagkasakit si Ofelia. At mula noon, naging ganyan. Matatakutin at madalas na parang wala sa sarili. Anong sakit? Hindi malaman. Hindi ba meron tinatawag na sakit na lihim? Ganoon na siguro yun. Kailan pa ho yun? Matagal na. Meron na sigurong 7 taon. Magtsokolate ka muna, Antonio. Salamat, senyora. Nagabala pa kayo. Nakaalis na si Antonio. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo man lamang siya binati. Ewan ko ba, Mama? Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin kanina. Para bang nawala ako sa aking sarili. Natapos ba kayo ngayong maghapon? Pipilitin po namin matapos.
Hindi ko na nakikita si Serafin. Namatayan ho ng anak ha. Hindi ho ba nakapagpapasabi sa inyo? Namatay? Kailan ho namatay? Kagabi ho, napulmonya. Saan ho ba ang bahay ni Serafin? Diyan lang ho sa may libis. Pagitan ho ng 2 punong mangga. Salamat ho. Alam mo ba hanggang ngayon ay pinata pa si Antonio? Inabala raw siya ng kanyang profesyon at negosyo, kaya nalayo sa isip niya ang pag-aasawa. Pero damdam ko'y ikaw ang dahilan. Hindi siya makalimot sa'yo. At noon pa, na kung sakali, wala akong tutol sa kanya. May pinag-aralan, may matatag na kabuhayan, at kauri natin. At saka malaki na rin ang hirap niya sa pangliligaw sa'yo nung araw. Hindi na ako siguro mag-aasawa, Mama. Narinig ko na naman sa'yo yun. Huwag ganon, Ophelia. Ang babae talaga nag-aasawa. Saka malay natin, baka yan ang makapagbago sa buhay mo. Saka tignan mo, Iha. Hindi ko pa alam kung gaano pang itatagal ng buhay ko. Napakahirap ng magiging katayuan mo kapag napag-isa ka. Gaya ng sinabi ko, hindi na siguro ako mag-aasawa. Pero kung sakali, hindi kay Antonio. Paano kaya, Doktor? Mas mabuti kung ibalik siya sa ospital. Pero yun man, parang humabahaba lamang ang kanyang buhay. Sige, alis na ako. Magandang hapon ho. Maupo ka. Maliwanag ba sa'yo ang ating mga patakaran sa pagpapautang? Oo. Bawat kasama natin ay may hangganan ng pinakamalaking mauutang ayon sa kakayahang magbayad tuwing anihan. Alam ko. Ano itong 120 pesos na kinuha ni Serafin Ramos? 250 ng kabuang utang niya. Sobra ng 100 sa pinakamalaking makukuha ni Serafin. Namatayan ho siya ng anak. At gipit na gipit sila. Ginamit niya ang pera sa pagpapalibing. Kahit na, ang patakaran ay patakaran. Iniisip ko rin ho, na hindi ho sa lahat ng oras ay kailangan pairali natin ang patakaran. Meron din hong pagkakataong dapat ay... Tinuturuan mo ba ako? May bago ka lang sa asyenda, iho. Huwag kang magdunong-dunungan. Pinananagutan ko ho ang lahat ng utang ni Serafin. Pero hindi lang yun ang problema. Paano kung gumayang iba at hindi natin mapagbigyan? Sasama ang loob nila, hindi ba? Hindi naman siguro sila gagaya nang walang malaking dahilan.
Para sa'yo, Felia. Pwede ba makipag-usap sa'yo? Nasa itaas ang mama. Hasta luego. Nasa sa inyo ang kapasyahan. Tauhan lamang niyo ako. At kung inaakala ninyong hindi ako karapat-dapat, sabihin niyo lang. Magpapaalam na po ako. Buging? Anak, mama. Buging? Buging? Buging! Buging! Anak, ang mahaman. Kilala niyo mga agwas. Pag ginusto, nakukuha. At ang isang agwas ay hindi pwedeng hamakin o apihin ni naman. Minsan may nagkamaling gumawa sa akin ng ganyan. Siningil ko ng mahal. O bakit ikaw nagpasok? Nasaan si Eugenia? Nagliligpit pa ho sa kusina.
Iha, pag dumarating si Antonio, pakiharapan mo. Hindi naman siya masamang tao para iwasan mo. Kilalang kilala ba ninyo si Antonio, Mama? Anong ibig mo sabihin? Kasi, hindi ko malaman kung sino sa inyo ng papang dapat kong paniwalaan. Paniwalaan tungkol sa anong bagay? Kinausap ako ng papa noon. Ang sabi niya sa akin, piliin ko na daw kahit na sinong lalaki. Huwag lamang si Antonio. Hindi lamang daw siya magdaramdam, kundi magagalit siya sa akin kapag nagustuhan ko si Antonio. Bakit ayaw daw niya kay Antonio? Pinasubaybayan niya ang buhay ni Antonio. Naglulustay daw sa sugal. At may mga babae sa Maynila. May anak na nga sa isa. Hindi nabanggit sa akin ng papa mo yan nung araw. At ikaw, bakit ngayon mo lang sinabi to sa akin? Huwag ko daw sabihin sa inyo. Bakit? Anong masama na malaman ko? Mayroon tanghali, oh. Ano yan? Ipakikis-kis ko, ho. Ilang gaban? 10, ho. Meron sana akong itatanong sa iyo, Antonio. Ano ba yan? Hindi ko sana dapat pagkialaman ito. Pero kung nagsabi ka sa akin kanina, tungkol sa hangarin mo sa aking anak, inaakala kong dapat ko malaman ito. May anak ka ba sa isang babae? Sino nagsabi sa inyo niyan? Sinabi kay Ofelia ng kanyang papa noong araw. At isa lang yan sa mga bagay na sinabi ni Don Julio. Kalokohan. Ang ibig mo sabihin, sinungaling ang aking asawa? Ngayon lang niya ito malalaman doon niya, Dad. Malaki ang galit ni Don Julio sa aking papa. Kaya pati ako ay dinadamay. Hindi ka takatakang siraan niya ako kay Ofelia. Ibig niyang makaganti sa anumang paraan. Makaganting ano? Patutunayan ko sa inyo, Doña Edad. Makikita niyo, patutunayan ko sa inyo. Sulat na yan ni Don Julio kay Mama,
Hindi na niya ako pagdududahan. Kinahibangan niya si Mama bago pa niya kayo nakilala. Si Papa ang naging pinakamahigpit niyang kaagap. At nang talunin siya ni Papa, hindi niya matanggap yun. Ang totoo, hinamon pa niya ng duelo si Papa. Pero hindi siya pinatulan. Isang araw, binabangan ako ni Don Julio sa tatlong lalaki. Pinagtulong-tulungan ako. At binantaan na mas masama mangyayari sa akin pag hindi ko nilayuan si Freya. Kaya nawala ako at matagal na hindi umuwi rito. Hindi ko maintindihan, Doña Ida. Kung bakit dapat kong manahin ang galit niya kay Papa. Anong kinalaman ko sa mga pangyayari? Doña Edad? Doña Edad? Doña Edad? Mama? Mama? Oremos. Deus, cuyos miseratione animae fidelium requies tumulum benedicere dignare, eque angelum tuum sanctum deputa custodem, et quarumque corpora hic sepeliuntur, animas eorum ab omnibus absolve vinculis delictorum, ut in te semper cum sanctis tuis sine fini laetentur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gandang umaga. Naparito ako para sabihin ko sa iyo. Nagbibitiw na ako sa akin tungkol sa asyenda. Kit. Nasa kamay mo na ang asyenda. Kailangan magkaroon ka ng laya upang makapili ng gusto mong tagapamahala. Paano kung gusto kong ikaw pa rin ang mamahala? Kung pagkakatiwalaan mo ba ako eh.
Banggitin! 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 May taos na matabitan ako. Palisin niyo! Huwag niyo tanong kung sino. Basta palayasin niyo! Wala ho ah. Anong wala? Kitang-kita ko. Talagang wala ho. Ano yan? Sariwang gatas ang kalabaw. Dala ni Rafael. At itong bulaklak. Hindi ka na mapapagod ng paghahanda ng iaalay sa mahal na birhen. Pakilagay lang sa isang tabong tubig para wag malanta. Eugenia, bukas mamasyal tayo sa asyenda. Tumuloy muna kayo sa asyenda. Total naman nandyan lang. Gusto ko muna maglibot-libot. Samahan mo ako. Oo. Maiwan muna kayo dito ni Pablo. Oo. Sumusulat ka pa ba ng tula? Paminsan-minsan. May ilang kang mga tula sa akin. Akin na ba yon? Kung gusto mo eh.
isang kwarto sa asyenda na matagal lang hindi nabubuksan. Gusto ko sana ipalinis eh. Nasa raw ang susi. Huwag mong pakialaman yun. Man Tomas! Oh, Rafael. Oh, napadalo pala si Ophelia dito kahapon ah. Oho. Kapag tataka, ngayon lang uli na pa rito yun ah. Ayun ako ang gusto ko itanong sa inyo eh. Kailan ho ba sila huling nagpunta rito? Ba, matagal na. Siguro, mga 7, 8 taon na nakakaraan. Dito ho ba siya natulog noon? Oo. Kasama si Eugenia. Eh si Don Julio at saka si Doña Edad. Abay, natandang ko eh. Kung hindi ako nagkakamali eh. Nasa Maynila sila noon. Di pang karaniwan. Natatandang ko eh. Magmamadaling araw, ginising ako ni Eugenia. Nagpapatawag ng kalesa. Nagtataka nga ako kung bakit pupunta sila sa poblasyon ganong oras. Ang lakas ng ulan. Wala ba kayo napansin kay Ophelia? Hindi ko na matandaan. Aray! Ay! Nasugatan ka. Hindi bale. Walang ano man to. Naku. Patay na ang anak mo. O hindi ba talagang inaasahan natin yon? Hindi mo man lamang siya nakita bago siya namatay. Pinabayaan mo siya. At maging sa kanyang libing ay wala ka. Hindi ko alam. May konsensya ka rin, Antonio. Kaya takot na takot ka. Takot na anong sinasabi mo? Sa kasalanan mo.
Nang makita mo ako sa sementeryo, ang laki ng takot mo. At sa bintana ng iyong kwarto nung isang gabi, daig mo pa nakakita ng isang multo. At bakit ako matatakot sa'yo? Dahil nakikita mo sa akin ang lahat ng kasalanan mo. Kalokohan. Tingnan natin. Susundan kita ng susundan. Makikita mo ako sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Kita mo na. Takot ka. Pero ako, hindi mo ako pwedeng takutin. Mula nang mawala si Buging, nawala na rin ng kwenta sa akin ang aking sarili. Ano ba talagang gusto mo? Kwarta? O ito. Kunin mo. At umalis ka na. Huwag mong guluhin ang buhay ko. Mang Quintin, paalisin niyo ang babaeng ito. Pupunta ka ba kay Ophelia? Isang araw, pupuntahan ko siya. Pakikilala ko. Pag ginawa mo yan, pagsisisihan mo. Oh, bakit gabi ka na? Marami kong inesikaso sa asyenda. Yun nga pala mga tula ko sa'yo. Kukunin ko na sana kung pwede. Akala ko ba akin ang mga tulang yon? Hindi dapat. Bakit hindi dapat? Totoong lahat ang sinasabi ng mga tulang yon. Totoo noon. At higit pa ngayon. Walang dahilan para ingatan mo ang mga yon kung walang kahulugan sa'yo. Hindi ko pa alam. Sige, Mang Pablo. Maraming salamat. Salamat na.
Sino babaeng yun? Si Aling Maxima. Nakita ko siya kagabi sa poblasyon eh. Nahihilot, hindi makatayo. Kaya nga dinala ko siya rito eh. May sakit? Wala naman eh. Kasi 2 araw na siya hindi kumakain eh. Wala naman sakit. Oh, ano't hindi siya kumakain? Wala raw siyang kakilala rito. Tsaka taga Maynila. Wala raw siyang kapera-pera eh. Bakit naman siya napadpad dito? Ewan ko nga, ang sabihin eh. May kasalanan nga pala ako sa'yo. Pinangahasan kong buksan ang kwarto mo sa asyenda. May inililihim ang kwartong yon, hindi ba? At ang malaking lihim na yan ay may kinalaman tungkol sa buhay mo. Nang huling gabing matulog ka sa asyenda, ay may nangyari sa'yo. At nakita ko ang lahat ng mga palatandaan. Tama na. Anong nangyari sa'yo ng gabing yon? Ano nangyari sa'yo? Kailangan mo yan. Kulang pa nga eh. Alam mo kung minsan, kailangan nating sumigaw ng pagkalakas-lakas upang mabuksan ang ating kalooban.
ipinagtapat kina Papa at Mama, kawawa rin sila. Alam kong mahalaga sa kanila ang karangalan namin. Inalala ko rin ang sakit ni Mama. Kaya ka nagkaroon ng takot sa dilim. At pati na sa kwarto mo sa iyong asyenda. Kailangang harapin mo ang iyong kinatatakutan. Walang maitutulong sa iyo ang iyong pag-iwas. Tinitingala ang karangalan ng pamilya, pero na disgrasya. Ngayon, Mang Quintin, hindi ba siya natatakot na mapabalita sa buong bayan na nangyari sa kanya? Ha? Yun ang mangyayari, Mang Quintin. Pag hindi siya pakasal sa lalaking nakadisgrasya sa kanya. Wala siyang mukhang may harap sa buong bayang ito. At ano? Hindi ba kung tutuusin kasalanan mo ang nangyari kay Mama? Pero hindi ko alam na daramdamin niya ng gayon ang nilalaman ng mga sulat. Kahit na. Kasalanan mo pa rin. Inaantok na ako. Dalhin mo ng mga yan. At inaasahan kong hindi ka nababalik dito. Ophelia. Ikaw! Anong ginagawa mo rito? Aba, lalabang ka, ha?
Dali na sa munisipyo to. At magpapunta kayo ng pulis dito. O sige na, tulungan nyo na. Buhatin nyo. Tingnan mo. O ano? Ibang-iba na. Oo, iba na. Ang lahat naman ay pwedeng maiba eh. Mas kinaisip at kalooban ng tao. Ilang buwan na si Eugenia ang gumanap ng tungkulin ko bilang rikamadera. Hindi ko magawang humarap sa mahal na biren. Dahil ang nasa isip ko, ako'y marumi na. At hindi karapat-dapat sa kanyang kalinisan. Nangyari yun ang di mo kagustuhan. Gusto ko man o hindi, nangyari na. Ang ibig kong sabihin, ikaw ang pinagkasalahan. Hindi ikaw nagkasala. At sa mata ng Diyos ang inihaharap natin, hindi ang kalagayan ng ating katawan, kundi ang kalinisan ng ating buti.